Germs, good morning. Maiba naman tayo ngayon. Lipat-lipat muna tayo. Alis muna tayo sa wiring. Ito, may project tayo dito. Click 125. Palit tayo ng lens. Nabaklas na natin yung pinaka-casing ng headlight. Yung mismong headlight assembly niya, nabaklas na natin. Ngayon, ang ginagawa natin, ayan, ginagamitan natin siya ng heat gun para lumambot yung kanyang adhesive. Backstory nitong headlight na to, ayan, kung mapapansin nyo, bugbog sarado na yung kanyang headlight kasi nabuksan na to dati. Bali, itong headlight na to, pangalawang palit na ng lens. Kasi yung una, binaklas na rin. Pero hindi tayo nagbaklas kasi kung makikita nyo, ayan, medyo madumi yung pagkakagawa nito. Medyo madumi yung pagkakakabit. Tingin ko parang pinilit yung pagtatanggal nung headlight lens nung nakaraang nagtanggal. Pero ngayon, ito pinapakita namin sa inyo. Kagaya ng mga nakaraang video din. Yung sa PCX, sa ADB. Same lang tayo ng proseso. Ayan. Iniinit muna natin yung pinaka-adhesive niya dito sa likod na part. Yan natin iniinit. Mga ano yan, mga 5 minutes natin siyang iinitin ng ganyan, paikot-ikot lang para hindi siya mabugbog kagaya nito. Tapos after 5 minutes niyan, madali na natin matatanggal yung pinaka-lens niya. Common lang naman yung pagbabaklas ng kaha na ito. Tatanggalin mo muna yung mukha niya dito, yung pinaka-headlight niya, or tapos yung pinaka-casing ng headlight niya dyan, tatanggalin mo. Medyo lapit mo lang ng konti. Tapos, hahawak-hawakan mo na rin siya kung mainit na. Ilapit mo ng konti yung yung yan. Tapos ito, ingatan mo tong huwag mabugahan. Paulit-ulit lang natin gagawin yan. Paulit-ulit lang natin papaikutin yung heat gun natin hanggang sa lumambot, hanggang sa matanggal natin ng matiwasay yung lens. Papakilala ko nga pala tayo isang mekaniko natin dito sa shop. Ayan, Bombits. Look for Bombits. Ayan, pogi yan. Pogi. Ito Brad natin to, Brad. Anong chapter mo? Marikina? Ako eh. Valenzuela? Sa Rizal ako nakaklab eh. Yung pagtatanggal ng lens nito or ng kahit anong motor, hindi yan minamadali. Dinadaan yan sa tamang proseso. Ito, medyo matagal yung pag-heat gun natin, pero at least hindi siya magagaya sa ganito. Hindi siya magagaya sa ganyan. Wow, bugbog sarado. Bugbog sarado yung pinaka-casing niya. Mayroon ka na, may flat screwdriver ka na. Wala po boy. Okay na yan. Okay, medyo mainit na yung lens natin. Medyo mainit na yung adhesive natin. Pwede natin tanggalin siguro. Pero, ayun, dagdagan pa natin. Yung dito kasi medyo critical yan dito. Yung yung part na to. Itong part na to medyo critical yan. Tapos yung kabilang side, doon mo medyo umpisahan. Kasi dito malambot na to eh. Papakita ko lang sa'yo para meron tayong handle dito. Ayan, unti-unti na siyang natatanggal, di ba? Sobrang dali lang. Ito. Okay na yan. Di ba? Sobrang dali lang. Natanggal na kaagad. Natanggal na kaagad yung lens. Ganun lang yun. Hindi sa pilitan yung pagtatanggal ng lens kasi pag sa pilitan, mabubugbog talaga yung casing ng headlight niya. Ito, dati na yata. Dati na to. Dati na yan. Baka hindi natin siya matanggal ito. Ayan, after natin matanggal yung kanyang lens, bali lilinisin muna natin yung area na to. Linisin natin yan, tapos dagdagan natin ng adhesive para maano ulit, para dumikit siya ulit. Sige, linisin mo na muna, tapos lagay na natin yung lens.
Pwede ba? Okay na, nalinis na natin yung pinaka-lens niya. Tapos nalagyan na rin natin ng additional adhesive yung palibot niya. Ngayon, ang gagawin natin, iinitin natin ulit yung palibot para magising ulit yung dati niyang adhesive. Para lumambot-lambot siya ulit. Initin lang natin kahit mga 2 ikot, 3 ikot. Medyo madumi na yung yung dati niyang adhesive kasi hindi na ipasok nung unang nagkabit. Hindi na ipasok ng maigi yung lens. Tapos yung sinasabi ko nga sa inyo na parang deform na yung mga plastic niya. Hindi na siya nag-close ng maayos. Hindi na siya masyadong seal. Ngayon ang ginagawa natin, ginigising lang natin ulit yung dati niyang pandikit para sakasakali may pasok pa natin ng maganda-ganda. Paswerte tayo. Okay na. Sige. Ipasok mo na. Iumang mo muna siya. Wait lang. Sige. Iumang mo muna yung saktong-sakto tapos diretso mo na. Okay? Sige, baon mo na yan. Sakto mo yung sakto mo yung yan. Tapos ibaon mo na siya. Pisilin mo ng maigi. Yan. Sige, pisilin mo pa. Yan. Tapos, ito yung mga lock niya na maayos pa. Kailangan makabalik siyang ganun. Okay na yan. Hawakan mo to. Yes. Parang ano yun mo siya talaga ng to. Kasi hindi na siya wala nang mga lock. Naglalak ng todo. Pag-asa na lang dyan yung pandikit eh. Oo. Wala nang lock. Wala na siyang lock. Initan ko ulit. Hindi na, okay na yan. Okay na. Nakikabit na natin yung lens. Ang problema natin, hindi na siya naglalak ng maayos talaga. Kasi, ayun o. Asa na yan? Hindi na siya naglalak ng maayos gawa ng wala na yung mga lock niya dito. Ayan, 1, 2. Eto meron pa siya dito, 1. Ayan. Tapos yung dito sa likod, kabilang side. Ayan. Wala na, sira-sira na talaga yung mga lock. Ito wala na rin to. Wala nang kapit. Kaya kung mapapansin nyo to, pag diniin ko siya ng konti, gumagalaw-galaw pa siya. Pero at least nilagyan na natin ng panibagong pandikit para tumibay-tibay na. Okay na yan. Buuin mo na yung casing. Tapos buuin na natin yung motor. Hawakan mo nga. Balik tayo mamaya kapag okay na yung motor. Papakita ko sa inyo yung finished product. Ayan, binabalik na ulit ni Bombits yung mga kaha natin. Tapos na ipa-check na rin natin dun sa may-ari yung status ng kanyang headlight. Okay na. Na-inform na natin siya about dun sa mga deformation ng kanyang headlight. Kasi mahalaga yung pag gumagawa tayo ng mga bagay na may nauna nang gumawa. Importante na ma-inform natin yung mga may-ari ng motor. Para syempre, alam nila yung status ng motor nila. So sunod na magpapagawa sila sa ibang shop, at least na-inform natin sila na ganito na yung status ng motor nila. Hindi yung magugulat sila na nasira nung parang kwento mo. Bida ka dyan, kwento mo yan. Mga ganun point, importante yan sa atin. Okay na, nabuo na natin ulit yung kanyang headlight assembly. Proceed na tayo sa pagbabalik dito.